Magandang balita, may biyahe na sa Metro Manila papuntang Tagkawayan araw-araw, tamang-tama sa nalalapit na peak season. Good day sa inyo mga ka-commute. Nag-post ang PNO Transport na may biyahe na raw sila araw-araw simula December 21 sa terminal ng PITX papuntang Tagkawayan. At nagpunta ako same day para makapagtanong tungkol sa requirements. Stay tuned para sa mga detalye. Actually guys, umpisa pa lang ng December, may biyahe na ang PNO Transport papuntang Tagkawayan pero sa terminal yan ng Pasita, sa Laguna yun. Medyo hassle yan para sa ating mga taga Metro Manila, lalo kung manggagaling ka ng North o yung mga taga Quezon City or Caloocan. Kaya magandang balita kasi may biyahe na sila sa terminal ng PITX, nasa Parañaque yan. At ang kanilang schedule mula sa Parañaque ay 8:30 ng umaga. Kapag ikaw naman ay paluwas, ang kanilang schedule ay 8:30 ng gabi. Kung halimbawa puno na yung bus sa PITX, dahil syempre iisa pa lang ang biyahe, meron naman 6 na schedule ang PNO Bus Company papuntang Tagkawayan sa kanilang Pasita Terminal. Ayan ay 3 AM, 6 AM, 11 AM, 4 PM, saka 7 PM. At kapag galing ka naman ng Tagkawayan, may biyahe rin sila papuntang Pasita, 3 AM, 6 AM, 8:30, 10 AM, 1 PM, 2:30 PM, saka 4 PM. Kung ngayon ka lang ulit magko-commute, ang sakayan sa Metro Manila ay nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange o mas kilalang PITX. Paano pumunta dito? Maraming ruta ng jeep, modern jeep at bus ang pwede mo sakayan papuntang PITX. Meron sa Monumento, sa tapat ng MCU na dadaan ng EDSA. Meron sa ilalim ng LRT, Monumento, na dadaan naman ng Rizal Avenue. May sakayan din sa SM South mula Las Piñas, sa Loton, Divisoria, Star mula Labang, Sukat, LRT Buendia, Nichols at Quezon Avenue. Kung galing ka naman ng Metro Manila at papunta ka ng Pasita, may sakayan ng bus ng Jackliner o BBL Trans papuntang Pasita sa LRT Buendia sa kanilang terminal o kaya sa Ayala Bus Stop. Dadaanan ng mga bus ng Jackliner at BBL Trans. Medyo hassle yan pero kung ang goal mo ay makauwi sa pamilya ngayong holidays, ito ay iyong alternatibong paraan. So guys, nagsasakay ang bus sa bayan ng Turbina, Santo Tomas, Alaminos, San Pablo, Chaong, Candelaria at iba pang bayan sa Quezon Province. Panoorin natin to para sa info tungkol sa pamasahe, booking at requirements. Sir, ako si Renz. Nagbablog kasi ako ng mga biyahe-biyahe sa terminal. Alam ko first day nyo ngayon sa Tagkawayan, papunta Tagkawayan. Sir, naglista ako ng mga nakuha ko sa Facebook post nyo. Kaya lang syempre hindi kompleto. Kung pwede lang sana matanong yung mga information. Nakakatapos ko lang dun sa Superlines, yung papunta naman San Francisco. Sir, tama ba na isa lang yung biyahe? 8:30 mula dito, wala nang kasunod. Sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang po sa ngayon. Yung sa San Pedro yung marami na eh. Tapos 8:30, nakapost naman yan eh. Sir, saan nyo terminal sa Tagkawayan? Sa tapat po ng Rostan. Tapat ng Rostan. Tapos sir, magkano pa masay dulo-dulo? PITX sa Tagkawayan? 5:45 po. Sir, ano normal yung binababaan ng mga tao? Pagpapuntang Tagkawayan, bago magtagkawayan? Mga pinamabaan ko. Yung normal na binababaan na marami, bumababa. Magkano po yan? Kalawag. Saka ano pa po? Saka Lopez. Lopez, saka ano pa po? Saka po iba po mga Lucena. Ganyan. Ay, iba kasi marami ng Lucena dito na bus eh. Pero yung sa inyo, pag Tagkawayan, diretso ng Tagkawayan? Wala na. Magkano sir yung pamasahe pagkalawag? Ano po niya? 4:45 po. Tapos pag Lopez sir? Ang bali 4:25. 4:20. Ay, Mas ano po? 4:35. 4:30. Tapos sir, di ba sabi kasi dito, ang advance booking ang magsisimula ng December 22. Pero pwede daw mag-walk-in sa gusto magbiyahe agad. Ano ibig sabihin nung, halimbawa pumunta ako ngayon, papasakayin nyo ako? Opo, yung ibig ko sabihin na yun, hindi na po magkapabooking. Okay, pwede. Ano oras po ba? Alas na? 8:30 pa ba?
pwede pang pwedeng ano tawag sa ganun, parang chance passenger. Pag dumating ka, sasakay ka agad as long as hindi pa puno. As long as may bakante, pwede ka sumakay. Okay. Pero ang advance booking sa December 22 pa pwede. Kasi lalapit na yung 24, 25 eh. Okay. Tapos sir, ano yung requirements? Valid ID sir, saka sir. Mas maganda saka sir yung ano niya. Vaccination. Vaccination card. Pag wala sir, kailangan pa ba ng negative antigen? Kailangan pa ba? Kapag wala, kailangan pa ng negative antigen test. So, ulitin ko lang sir ha, valid ID, vaccination card para sa mga bakunado na. Pero kapag hindi pa bakunado, yung partial, isang dose lang, saka hindi pa fully vaccinated, ay pag walang bakunado, pag hindi pa bakunado, kailangan ng negative antigen test result. Okay. Sir, mga ilang oras biyahe nito? Mga 9 hours sir, pinaka 9 hours. 9 hours. Tapos, sir, tatanggap ba kayo ng alagang hayop, aso, pusa? Na ano, sir, yung may lagayan lang sir sa ilalim ko lang. Sa istribo, pero hindi papasok, hindi po papayagan pumasok sa taas, sa loob. Ibig sabihin laging estribo, hindi mo papayagan pumasok sa loob yung mga alagang hayop. Wala ko sir ay may lagayan. Oo. Hindi, pag may lagayan ako, pwede ko ipasok sa taas? Hindi. Dati sir, because sir na-approve yata po ng dati na So estribo lang sir. Okay. Ano pa ba? So schedule, terminal tapat ng Rustan, pamasahe, aircon yan sir, no? Aircon bus. Advance booking wala pa, pero pwedeng mag-walk-in, papasakay na agad. Tapos requirements. Okay sir, hindi na kita istorbohin. Maraming salamat. Sir, nakalimutan ko itanong, pwede ba bata? Ano to? Sanggol. Pwede rin? Anong edad pwede? Anong edad? Ano na? wala pa sinasabi sa amin ng panis. Pero pwede ang bata. Ay, may mga bata na. Mga 3 pata, basta may face mask. Pag walang face mask, hindi pwede. Ay, tapos sila. Bata. Mga 3 years old pataas, mga ganun. Kasi yun yung nakita ko sa mga ibang post ng ibang bus company. 3. Okay sir, salamat. Guys, yan ang update na nakalap natin tungkol sa biyahe ng PNO Transport sa BITX. Thanks for watching.